during inquest. This is David Liao Tan, alias Xiang Jiangyan, Yang Jiangmin, Michael Agad Yung, during the inquest. And later on, we will, during the discussion, we will show to you, he was seen doon po sa pinagdalhan po ng mga biktima dyan po sa may 345 Marta Street, Barangay Langka, May Kawayan, Bulacan, where the victims were lured na pumunta po doon at doon na rin po sila pinatay. Ito po si David Liao, David Tan Liao. Yung isa pa po, ang kanyang driver ay si Ricardo Austriatan. Si Richard Tan Garcia po, ang pakilala po niya doon sa kanyang kapitbahay. Ito po siya, doon sa bahay na pinagtahan ng mga biktima kung saan doon na rin po sila pinatay. At ito rin po ang picture na nakuhanan siya bago po niya iwanan yung Lexus van yung gabi po ng March 29. Next. Ito po, yung kuha po niya sa loob po ng isang convenience store noong March 29 po, bago po niya iwanan yung Lexus van sa may Seminary Road, Barangay Toro, Quezon City. Ayan po siya, makikita niyo po siya, naglalakad. Ito po, bumili po siya pumasok po siya sa isang convenience store, kumuha po ng wet wipes at isang plastic po na ginamit po niya para tanggalin po yung kanyang mga prints, presumably doon po sa Lexus van. Ito po siya, naglalakad sa may Barangay Toro, binibig po niya yung kanyang binili dito at biniwan po niya dito yung Lexus van ng same day din po ng March 29. Relatedly, on April 16, AKG implemented a search warrant at number 345 Marta Street, Villacor Village, Barangay Langka, May Kawayan, Bulacan, where the victims went on March 29, 2025 before they were reported missing. Investigators and SOCO recovered critical evidence, including a DNA specimen that matched the DNA profile of one of the victims, which is Armani Padilla. So tuloy-tuloy pa po ang ginagawang pakasising po ng SOCO po natin upang po sa ating mga na-recovered po na mga ebidensya po. Let me be clear, our investigation is solid, thorough, and based on credible evidence. Every lead, every piece of evidence, and every step taken has been backed by facts and the law. The progress we have made is the result of painstaking police work, and we will continue to follow the trail wherever it leads. The Chief PNP would like to extend his heartfelt congratulations to the Special Investigation Task Group led by Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo for their exceptional leadership and coordination throughout this case. We also commend the outstanding efforts of the Criminal Investigation and Detection Group, the Anti-Kidnapping Group, Anti-Cybercrime Group, the Highway Patrol Group, and the Police Regional Offices 3 and 4A. Their commitment, hard work, and tireless investigation have made this success possible. This is a clear example of how our police force works together as one unit, with dedication and professionalism to solve the most complex cases. We want to also reiterate that no less than the Chief PNP for the last 5-6 days this week during Holy Week, he was the one presiding all the daily peace conferences with respect to this case, including and during the implementation of warrant and the arrest of the 2 suspects in Palawan and eventual surrender of David Liao Tan. To the families of the victims, we offer our deepest condolences. We are committed to ensuring that justice is served, and we will not stop until all those responsible are held accountable. To the public, I want to reassure you that the PNP is diligent, professional, and fully committed to bringing justice to those affected by this crime. Our investigators have worked around the clock, leaving no stone unturned, and we will continue to do so to ensure the safety of our citizens. Thank you, and we will update you on this investigation as we progress.
This afternoon po ay kasama po natin nag-inquest ang pamilya po ni Ginoong Anson Tan at Ginoong Armani Pabilio. At please allow me to share the statement of the family. The family of the deceased Anson Tan or Anson Ke would like to express its heartfelt gratitude and appreciation to President Ferdinand R. Marcos Jr., PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Task Force Head, Police Lieutenant General Alan Edgar Ocubo, CIDG Chief, General Nicolas Torre, Chief AKG Chief Colonel Poclay, General Jean Fajardo, and to all the members of the task force and men and women of the police force who tirelessly made their best efforts to arrest the perpetrators in the abduction and murder of Anson Tan or Anson Ke. Your tireless efforts made a real difference in the early arrest of the malefactors, and we are grateful for your perseverance. We highly appreciate your bravery and courage in keeping our community safe. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. From Attorney Migo, the Counsel of the Family. In the same manner, yung pamilya po ni Ginoong Armani Pabilio ay gusto rin po magpahatid ng pasasalamat po sa pamunuan po ng Philippine National Police sa mabilis na pagre-resolve po ng kaso po na ito. We can share some Neil, ano ba yung mga pinipare natin sa kanila before we go to question hour? Ito po yung mga iba sa mga nakuha po natin CCTV na mga around 3:37 po ng March 29. Ginoong Richardson Tan Garcia, ang Ricardo Austria na po, ang nagdadrive po ng Lexus. Para po, siya na po ang magdadala po doon sa lugar kung saan po niya iniwanan po yung Lexus. Pagkatapos po nila pumunta po doon ang sasakyan po ni Ginoong Anson na nilure po sila. Maliban po kay Ginoong David Tan Liao ay may dalawa pa pong Chinese national na kasama po doon po sa lugar na pinuntahan po ng ating mga biktima. Sige. Next year. Yeah. Ito po yung mga nakuha po nating evidence during the search warrant. Yung sapatos po ni Ginoong Armani Pabilio at ang kanyang sombrero po. Ito po siya, nung siya po ay nabubuhay, suot po niya yung sapatos na na-recover po natin doon po sa sinarban po natin ng search warrant po. At kinonfirm po mismo ng kanyang pamilya na ito po ay sapatos ni Ginoong Pabilio at ang kanyang sombrero po. Na-recover din po natin doon po sa bahay yung the same or similar po na nylon bag kung saan po siniksik po yung bangkay po ng dalawang biktima po natin nung nakita po sila doon po sa barangay Macabud, Rodriguez Rizal. Same din po, ito rin po yung ginamit para sila po ay talian sa likod at ito po yung mga duct tape po na pinambalot po ng kanilang mukha at mga posas na ginamit po sila kanila to restrain them po during their captivity po. Ito naman po yung pair of shoes po ni Ginoong Anson Tan na nakita din po natin sa loob po mismo ng bahay kung saan nag-serve po tayo ng warrant of arrest, ng search warrant po. Natuntun po natin yung bahay po na yon nung sinundan po natin yung mga CCTV footages po. Just to give you an idea kung gaano po katagal at masusi pong tinabaho. Ito po, ang mga kuha po natin dito po sa lugar po na ito na taken po a few days ahead. Ito po sila. Ito po si katekista at ito naman po si Ricardo Austria. Ito po yung bahay na ating pinagdalhan. Noong March 16 po, nagkaroon po ng insidente yan. Na-recover po natin ito at nandiyan po siya ng March 16 pa lamang. At ito po, ito rin po si Ricardo Austria noong March 16. Ayan po siya. At ito po rin siya. Nasuot din po niya yung kanyang sombrero noong March 16 at nung nagpunta po siya sa convenience store, bago po niya iwanan yung kanyang
yung nexus po.